First and foremost, sa sinabi po ni Senator Padilla, I won't ask na ipa-play na yung video, but quite exhaustive yung sinabi ni NBI Director about the Southeast Asian Games. So if the intention was to have a chilling effect, we already have that chilling effect. May 11, hinabol dito sa session hall na to ng mga ahente ng NBI si Senator Bato. May 13, nagkaroon ng enkwentro, putukan, pinipilit ng NBI na hindi sa loob ng Senado, but we have all the evidence that it was inside the Senate. Other incidents, I do not want to evoke a reaction or debate because I want to respect my fellow senators. Much of this has been vented in the media, is in court. Director Matibag has promised us that he will give us a warrant issued by the ICC, has promised us that he will hold his agents na nanggulpe ng isang OSAA. He will be the one to implement the contempt order and hold them in his office, but wala ditong natupad. So when I mentioned his name, his position the other day that it was bad taste, walang personal yun. I mean, regardless kung sinong, even if it was a secretary, an alter ego of the president who wrote the prosecution team or the defense team to say, pwede bang next week kasi may seminar, I would have said the same thing, di ba? Na, look at the gallery. Kompleto parati dyan from Congressman Ace Barbers to many Congressman Ridon. I won't name all of you, but you're busy people. But you think this is important, so you take time out and you are here. Di ba? Of course, the prosecution team, you have to be, you are here. We are here. Despite of many, many other important things, not only investigations, not only the flood control, not only the BIR, not only, we're also talking about the nation being prone to volcanic eruption, to yung bagyo, buti, well, nasalanta pa rin tayo ng bagyong Inday. Ibang Inday ang pinag-uusapan natin dito sa impeachment. But still, we are here. So it was in good faith that I said, as an example, mukha namang masama kapag kayong isang bureau head. NBI director is a very important position, but it is a bureau. So if a bureau head, and tignan yung invitation, nakalagay sa invitation, or your representative, and we resolved it. So aksidente ba na yesterday, suddenly after I mentioned it, and after during the weekend, many have been talking about na dapat ata hindi 16. So 21 na lang kami ngayon eh. So 2/3 of 21 is 7. Pag nabawasan pa kami ng 3, 13 na lang yon. Pero some will argue, mabawasan lang kami ng 1 o 2, baka 13 na rin yon kasi wala naman half person o 3/4 person. So all of these issues are valid. Question, the chilling effect is there, but am I intimidated? Wala na akong choice. Ilalabang ko na to, gagawin ko yun ang dapat kong gawin. Bumaliktad man yung sitwasyon, si President Marcos ang ini-impeach and I felt a certain way, ilalabang ko rin. Chief Justice man ang i-impeach, ilalabang ko rin. But for the record, Mr. President, go ahead and investigate. First of all, that's been investigated many, many times. COA, I'm not sure. I think the Office of the Ombudsman, ang nag-file pa ata, Chief of Staff mo eh. Senator Rob, I'm not sure but parang may kaso na nun. Senator Drilon quizzed us here. I was Speaker of the House but I chose to appear before the Senate to be able to answer all of those questions directly. The SEA Games, paulit-ulit yan. Biktima na ng speakership ng 2019 yan. Nahuli namin yung PR na sinabi kikiam, pinakain daw mga Muslim ng baboy, when it was chicken longganisa na pinakain. Pero nasiraan na tayo sa Malaysia, Indonesia. The SEA Games gave us so much honor. So far, it is still the biggest SEA Games in history. Many of our athletes launched their career, even going to gold medals in the Olympics. Our athletic and our yung aquatic natin center in Clark is one of the best in the world. Ang nagsabi nito yung Israeli coach ng isang foreign team doon. But go ahead if you want to investigate. But I just want to put on record, mukhang misfire. Bakit? Yung sinasabi niyang
infrastructure na walang bidding, first of all, the procurement law has many modes of procurement. So don't make it appear sa public na just because walang bidding, may anomalya na to. Okay. Secondly, bakit ko sinabing misfire? Hindi po sa I'm referring to Director ng NBI Matibag. I had nothing to do with the infrastructure. The chairman of the committee. In fact, I had to resign from the DFA because I was running for congressman during that time. So dun sa sinasabi ni Director Matibag na may congressional insertion to fund it, it's definitely not me because how could a non-member of the Senate or non-member of the House insert anything? Okay. Dun sa sinasabi niyang infrastructure, it was done by the BCDA. The chairman of the BCDA is one of the closest advisors of the president now. The president of the BCDA is one of the closest advisors and is a secretary now. And he said medyo kaduda tong kumpanya na nanalo walang bidding. If I'm not mistaken, it's the same company who's making the City Hall of Pasig. Yeah? So, I mean, if they want to investigate, go ahead. But by mentioning the organizing committee of the SEA Games, ako po chairman nun. At paninindigan ko po na napakaganda nung nangyari doon. At kung may anomalya, ako unang magagalit. So, go ahead. But my point, Mr. Chairman, honorable members of the court, sa prosecution, to be fair sa prosecution at marami akong kaibigan, I've never felt any intimidation from any of you. I mean, you've continued to be either friends or for those who are former friends but friends. I mean, I don't know if nagkamali lang ako, but on the first day, I nodded ng konti kay Senator De Lima. Gumanon din siya, hindi ko alam kung na-acknowledge because we were friends once upon a time and this is a court. We owe it to each other to be professional, di ba? So wag tayong pumayag na someone like Director Matibag would do that. My point, Mr. President, Mr. Presiding Officer, he could have not announced it and investigated. Imbestigahan mo, tingin mo may mali, imbestigahan mo. But it is unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag siya sa Monday, intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo. Tapos sasabihin mo may insertion, tapos sasabihin mo hindi liquidated po lahat yun. So, let me talk of unfairness. Hindi ba unfair? Kung ako, babalik na rin ko, sasabihin ko, inimbestigahan ko na rin kahapon Ang sabi sa akin, mainit ang ulo ni Director Matibag kasi may contractor na daw yung binigay na lupa para sa NBI at gusto niya sarili niyang contractor. Or would that be fair to him? No. It would be a marites accusation. So that's the same thing he announced yesterday. A marites accusation towards me that affects this court because I am now a senator judge. So I hope this is the last time that I'm going to have to speak about this. But definitely, we've been speaking about this, binabawasan talaga kami. Iniisa-isa. Even yung mga vlogger na malapit sa administrasyon, sabi, 2 down, 3 down, may kasunod na. Di ba? So, Mr. President, I want this impeachment to be a test that the 1987 Constitution works. Alright mga kababayan, so gawa natin ng reaction video and also magbigay din tayo ng ating personal opinion and analyzation sa naging speech ni Senator Alan Peter Cayetano ngayong araw na to sa pagbubukas nga po ng impeachment trial po ni VP Sara Duterte. So pang ilang araw na ata to, pang 5th day or 6th day na ata ng impeachment ni VP Sara Duterte. Correct me if I'm wrong. So dito mga kababayan ay diretsahan niya pong sinupalpal etong si NBI Director Melvin Matibag dito po sa kanyang mga naging statement na lumabas sa mga social media na napansin natin na pati yung mga ibang mainstream media ay may mga nakita tayong posting nila na iimbestigahan nga daw yung nangyaring SEA Games noong 2019 if I'm not mistaken. So ito po ay may kinalaman kay Senator Alan Peter Cayetano. Kaya dito sa sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano, parang ang nangyayari kasi is magkaroon ng chilling effect or ma-intimidate. Ito kasing senator judge na kasi ngayon si Senator Alan Peter Cayetano at schedule po si NBI Director Matibag
sa darating na Lunes, no, para sa pag-witness o yung pagiging witness niya dito sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. So sa akin para sa tingin ko, bukod sa sinabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano na para magkaroon ng chilling effect or para sabihin na natin na ma-intimidate na siguro para sa akin na hindi na tanungin or hindi na masyadong gisahin ni Senator Alan Peter Cayetano itong si Matibag sa darating na Lunes, nagkaroon siya ng announcement, no, na paiimbestigahan di umano itong parang may anomalya ata dito sa SEA Games na nangyari noong 2019. So mapapansin talaga natin mga kababayan na alam mo yun, yung kapag hindi ka align doon sa administrasyon ngayon ni Marcos, talagang ikaw ay gagawan at gagawan talaga ng mga bagay, no? O issue na talagang magdadrag sa'yo na ikaw ay mapasama at ikaw ay questionin, no, ng marami. So kasi ako nakakagulat kasi etong 2019 SEA Games na to is bago sa pandinig ko. Although siguro nakalimutan ko lang pero hindi siya masyadong nagmarka sa akin yung nangyaring SEA Games nung 2019, ano. So ngayon na binrot out 'to, syempre kung bago sa pandinig mo, parang syempre 'di ba magkakaroon ka ng pag-iisip na, ay talaga parang may bahid din pala si Senator Alan Peter Cayetano. Kung bago ka at hindi ka nananaliksik, hindi ka nagre-research about this. So talagang magkakaroon talaga siya ng kumbaga big question, no, ng mga tao, ng mamamayang Pilipino na ma-question yung integrity or credibility ni Senator Judge Alan Peter Cayetano dito sa impeachment. So ang nakikita ko dito mga kababayan, gaya ng sinabi ni Senator Alan, na iniisa-isa na sila lahat ng alam nilang tumitindig, no, para sa Blue Ribbon Committee, tumitindig para sa katotohanan sa flood control ay iniisa-isa na. O example na natin diyan si Senator Jinggoy Estrada and eto ngang si Senator Rodante Marcoleta, at talagang tinuluyan talaga nila. So imagine mga kababayan, yung mga taong gustong magsalita at panindigan, mag-umpisa na busisiin, siyasatin at alamin talaga ang katotohanan dito sa likod ng maanumalyang paggamit ng pondo sa flood control, ay sila pa yung mga nakulong. Si Mike Defensor Santiago na talagang pinaka-vocal about this, di ba? At itong si Senator Dante Marcoleta na isa sa mga talagang very consistent since the very beginning, na talagang yung na-appoint siya bilang chairman ng Blue Ribbon Committee noon, talagang ito na yung kanyang pinokosa, no? Tapos hanggang sa nagkaroon ulit ng pagkakataon na magkaroon ulit ng Blue Ribbon Committee under naman po ni Senator Pia Cayetano, then subcommittee ni uh, Dante Marcoleta, no? So lahat po yan mga kababayan ay tila hindi natuloy, no? Talagang may mga napangalanan, may mga bagong lumabas na pangalan, pero at up until now mga kababayan ay hirap pa rin ang taong bayan na malaman ang katotohanan sa likod ng maanumalyang paggamit ng flood control. Imagine niyo mga kababayan, yung issue na to is 2019. Although kung meron man talagang irregularity na nangyari o meron mang anomalies na nangyari nung 2019, hindi naman natin isinasarado Kung gusto nyo, imbestigahan nyo. Sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, go ahead, mag-imbestiga ka. Pero wag mong gagawin na i-public announce mo pa, no, para magkaroon. Kasi parang ang mangyayari kasi, yung kagaya ng sinabi ko sa inyo, na kagaya ko, na biglang mapapaisip na, meron palang ganitong issue. 'Di ba? So, instead na makapag-focus ang lahat sa trabaho nila bilang senator judge, magkakaroon sila ngayon ng parang sabihin na natin na intimidation, 'di ba? So sinabi naman ni Senator Alan Peter Cayetano na kahit anong mangyari, 'di ba? Ilalaban niya na 'to. Lalaban na siya kahit ano't ano pa man ang mangyari. So yan yung nakikita kong isang magandang katangian ni Senator Alan Peter Cayetano, na may paninindigan talaga siya, 'di ba? So despite na nangyayari sa kanya to, talagang naninindigan siya para dun sa katotohanan na lumabas, no? At patunayan na itong impeachment trial na ginagawa ngayon kay VP Sara Duterte ay gumagana talaga
yung batas at sinusunod talaga yung constitution kung ano yung mga nakasaad doon. So yun lang naman, wala naman tayong problema mga kababayan sa accountability, transparency na sinisigaw nila. As much as possible, gusto natin yan para sa ating mga government official. Pero kung magiging selective, mga kababayan, yung gagawin nila, doon tayo magkakaroon ng problema. So, ang impeachment kasi mga kababayan ay talagang politika talaga yan. Lalo na kapag nagamit sa hindi maganda yan. Pero syempre, kailangan din ng impeachment para mapanagot talaga kung nagkasala talaga yung ating mga high-ranking official, lalo na yung mga impeachable officials. So hindi tayo against diyan, no. Basta may katotohanan, may basehan at babase lang sa ebidensya. So again mga kababayan, itong nangyayari ngayon na balita na iimbestigahan di umano itong nangyaring 2019 SEA Games dito sa Pilipinas, parang wrong timing, no, na bakit parang iisipin na lang ng mga tao na ano yan kapagka, naiipit na ba kayo, talagang gagawa kayo ng paraan para hanapan ng butas yung mga kritiko o yung mga lumalaban sa katiwalian. So imagine mga kababayan na hindi lang 'to isang beses nangyari, hindi lang dalawa, tatlo, apat, napakarami. Napakaraming gustong mag-testify, napakadaming gustong tumindig sa katotohanan at magsabi ng kanilang mga nalalaman pero hesitant na sila, or kung maglalakas loob ka man, ihanda mo na yung sarili mo na it's either magkaroon ka ng kaso o maipakulong ka. Kagaya nito, 'di ba? Nakakabahala mga kababayan kasi kahit senador ka, pwede ka nang ipakulong, 'di ba? Kahit na ikaw ay nasa kapangyarihan, pwede ka nang ipakulong. So, kaya nga nauso nga yung bendalo, 'di ba? Kaya nakakalungkot mga kababayan at dapat hindi ito magtagumpay yung ganitong ginagawa ng gobyerno natin. So dapat talaga tunay na reforma para sa tunay na pagbabago. At etong pinakaugat, pinakapunot dulo ng lahat ng to ang korupsyon mga kababayan, na dapat talagang matuldukan na, malaman kung sino yung mga masterminds at maipakulong, no, at mabigyan ng hustisya itong ginawa nilang malaking pagkamkam o pagnanakaw sa kaban ng bayan. So again mga kababayan, abangan natin yung mga susunod pang update at tutukan natin tong impeachment, no, at yung mga nangyayari sa ating lipunan na sobrang gulo na, sobrang nakakapagod na yung mga napapanood nating mga balita na halos umiikot na lang sa politika at wala na talaga yung tunay na serbisyo para sa mamamayang Pilipino. So again mga kababayan, please comment down below ano yung opinion nyo tungkol dito, at kung gusto nyo panoorin yung kabuuang konteksto nito ay panoorin nyo po yung hearing ngayon dyan sa Senado.